Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ngayon ay araw uli ng Lunes, unang araw ng pagtatrabaho. Itaas natin sa Panginoon ang magiging mga gawain natin buong linggo. Pabanalin nawa ng Diyos lahat ng ating mga gawain. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga may loobing tapat at maasahan. Sa kagandahang loob mo, kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Sinipingan ni Adan ang kanyang asawa at ito'y nagdalang tao. Nang isilang ang kanyang panganay na lalaki, ay sinabi ni Eva, "Nagkaroon ako ng anak na lalaki sa tulong ng Panginoon." Kaya Cain ang ipinangalan niya rito. Sinundan si Cain ng isa pang anak na lalaki, at Abel naman ang ipinangalan dito. Naging pastol ito at si Cain naman ay magsasaka. Dumating ang panahon na si Cain ay naghandog sa Panginoon ng ani niya sa bukid. Kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay ng kanyang kawan. Pinatay niya ito at inihandog ang pinakamainam na bahagi. Ang Panginoon ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog, ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog nito. Dahil dito, hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. Kaya sinabi ng Panginoon, "Anong ikagagalit mo, Cain? Bakit ganyan ang mukha mo? Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman, ang kasalanay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lupigin ka at pagharian. Kailangang pagtagumpayan mo ito." Isang araw, nilapitan ni Cain ang kanyang kapatid. Wika niya, "Abel, mamasyal tayo." Sumama naman ito, ngunit pagdating sa kabukiray, pinatay niya ito. Tinanong ng Panginoon si Cain, "Nasaan si Abel?" "Hindi ko alam," tugon niya. "Bakit ako ba'y tagapag-alaga ng aking kapatid?" At sinabi ng Panginoon, "Cain, nakapangingilabot ang ginawa mo. Sumisigaw sa akin mula sa lupa ang dugo ng iyong kapatid at humihingi ng paghihiganti. Susumpain ka't palalayasin sa lupang ito na iyong natigmak sa dugo ng kapatid mo na iyong pinaslang. Bungkalin mo man ang lupang ito upang tamnan, hindi ka mag-aani. Wala kang matatahanan at magiging lagalag ka sa daigdig.
Napakabigat namang parusa ito, sabi ni Cain sa Panginoon. Ngayong pinalalayas mo ako sa lupaing ito upang malayo sa iyong paningin at maglagalag sa daigdig. Papatayin ako ng sinumang makakikita sa akin. Hindi, sagot ng Panginoon. Parurusahan ng 7 ibayo ang sinumang papatay kay Cain. At nilagyan niya ng palatandaan si Cain upang maging babala sa sinuman na ito'y di dapat patayin. Muling sinipingan ni Adan ang kanyang asawa at ito'y nanganak ng isa pang lalaki. Sinabi ng ina, binigyan ako ng Diyos ng kapalit ni Abel, at ito'y tinawag niyang Seth. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Diyos tayo'y maghandog, pasalamat na malugod. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Ang dakilang Panginoon, ang Diyos na nagsaysay, ang lahat ay tinatawag sa silangan at kanluran. Hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog, ni sa inyong mga haing sa dambanay sinusunog. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Bakit ninyo inuusal yaong aking mga utos? At bakit ang paksa ninyo ay sa tipan natutungod? Pag kayo ay tinutuwid, agad kayong napupuot, at niayaw na tanggapin yaong aking mga utos. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Handa ninyong paratangan maging tunay na kapatid, at kay daming kapintasang sa kanila'y nasisilip. Kahit ito ay ginawa, hindi kayo alumana. Kaya naman ang akala, kayo't ako'y magkaisa. Ngunit ngayon, panahon ng kayo'y aking pagwikaan, upang inyong maunawa ang ginawang kamalian. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Alleluia, 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 Alleluia. Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa amang mahal. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may dumating na mga Pariseyo at nakipagtalo kay Jesus. Ibig nilang masilo siya, kaya hiningi nila na magpakita si Jesus ng isang tanda mula sa langit. Napabuntong hininga ng malalim si Jesus at ang wika, bakit naghahanap ng tanda ang lahing ito? Sinasabi ko sa inyo, hindi sila pagpapakitaan ng anumang tanda. Iniwan niya sila at pagkasakay sa bangka ay tumawid sa ibayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tumanggi si Jesus na magbigay ng tanda kasi yung mga kalaban niya hindi naman talaga naghahanap ng kung ano ang kalooban ng Diyos. Ang hinahanap nila, masilo nila si Jesus. Yung mga puso nila sarado na. Talagang desidido na sila
na hindi nila kikilalanin si Jesus bilang Mesiyas at naniniwala sila na sa demonyo nang gagaling yung kanyang kapangyarihan. Kaya sila humihingi ng tanda ay dahil sa masamang intensyon na ma-corner nila, masilo ang ating Panginoon, mahanapan ng butas, mahanapan ng pagkakamali. Kaya nga yung intensyon nila maitim. Kaya naman tumanggi si Jesus na pagpakitaan sila o bigyan pa ng anumang tanda na magpapatunay na siya ay Mesiyas. Pero sa totoo, ang Panginoon hindi naman nagkukulang ng pagbibigay sa atin ng tanda ng kanyang pagmamahal. Kahit tayo, walang araw na hindi nagpakita at nagpahiwatig ang Diyos ng kanyang pagmamahal at ng kanyang pagkalinga sa atin. Kaya lang minsan ay sarado yung ating mga mata. Ang Panginoon nagpapakita ng mga tanda lalo na sa mga ordinaryong nangyayari sa buhay natin. Minsan kasi gusto natin yung madrama na mga tanda. Gusto natin yung mga talagang himala na kagila-gilalas. Pero madalas, ang himala ng Diyos nagaganap sa mga ordinaryong nangyayari bawat araw. Yun lang gumising ka sa umaga, isang himala na. Yung gumising ka sa umaga, tanda na ng pagmamahal sa iyo ng Diyos. Kasi hindi tayo magigising sa umaga nang hindi ipinahintulot ng Diyos. Kaya nga gusto pa niya mabuhay ka sa araw na ito. Kaya nagising ka pa. Kaya nga napaka-ordinaryo, araw-araw namang gumigising tayo. Dahil napaka-ordinaryo ay hindi na nating iniisip na ito ay may kinalaman ng Diyos. Hindi natin iniisip himala pala ito. Hindi natin iniisip na tanda pala ito ng pagmamahal sa atin ng Diyos. Sino sa atin pagkagising ng umaga, nagpapasalamat sa Diyos? Salamat Panginoon, nagising pa ako ngayong umaga. At marami pa na nangyayari araw-araw, nagaganap araw-araw sa mga ordinaryong paraan, pero mga pahiwatig ng pagmamahal ng Diyos. Kaya lang ay hindi natin nakikita. Nabubulag tayo. Gusto kasi natin yung extraordinary. Paminsan, ang Panginoon nagpaparamdam sa mga extraordinaryong paraan, pero bihira lang yon. Ang mas madalas sa mga ordinaryong nangyayari. Kaya araw-araw ibukas natin yung mga mata natin. Araw-araw ay ibukas natin ang mata ng pananampalataya. Maraming nangyayari araw-araw na dapat nating ipagpasalamat sa Diyos. Pagpapahiwatig at mga tanda ng Kanyang pagmamahal. Sa unang pagbasa natin, nakakalungkot na si Cain ay naging sarado ang mata niya sa biyaya ng Diyos sa kanya. Mas namayani sa kanya yung inggit sa kanyang kapatid. Namayani sa puso niya yung galit. Dahil sa inggit, naging muhi yung kanyang nararamdaman, lalo na sa kanyang kapatid. Pareho naman silang biniyayaan. Pareho silang may kakayanang maghandog sa Diyos. Kaya lang, ang tingin niya ay yung handog niya hindi kinalulugdan ng Diyos. Kasi nga, yung inggit sa kapatid ang namamayani sa puso niya. Kaya naggalit siya sa kanyang kapatid hanggang pinatay niya. Ito ay kwento ng unang krimen na nangyari sa sangkatauhan dahil nabulagan sa biyaya ng Diyos. Ganon na uuwi kapag kasarado ang mata natin sa mga kilos ng Diyos. Kaya nga hasain natin yung kalooban natin na huwag mabulag
Yung inggit, maging alerto tayo. Kasi pag namayani ang inggit sa atin, ang magiging tingin natin sa sarili natin parang pinagkaitan ako ng Diyos. Bakit siya binibiyayaan, ako hindi? Pero lahat naman tayo binibiyayaan. Kaya hanapin natin yung dahilan bakit tayo nagiging bulag sa mga tanda ng pagkilos ng Diyos. Yung mga Pariseyo, inggit din ang namamayani sa kanila kay Jesus. Inggit at galit. Dahil nga si Jesus ay pinaniniwalaan ng marami. Parang inaagaw ni Jesus yung kanilang papel na tagapagpahayag ng salita ng Diyos at gabay sa pagtupad ng utos ng Diyos. Kaya namamayani rin sa kanila inggit at galit. Kaya lahat ng gawin ni Jesus, masama. Ganon pag naiinggit tayo. Lahat ng gawin mabuti, lalo na ng kinaiinggitan natin, ay pinagdududahan natin na masama. At nabubulag tayo sa pagkilos ng Diyos. Ibukas natin ang ating mga mata, muli walang sandali araw-araw na hindi puno ng mga pahiwatig ng pagmamahal ng Diyos. Araw-araw ay nakikipag-usap ang Diyos sa atin. Bawat sandali, puno ng mga mensahe ng pagmamahal ng Panginoon. Maging bukas nawa, isip, puso, at kaluluwa natin. Bumaling tayo sa Diyos Ama sa panalangin para sa biyaya na makapagbagong buhay at matatag na maniwala sa panawagan ni Kristo sa pagbabalik loob. Ating itugon sa bawat kahilingan, Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Ang mga pinuno ng simbahan, naway walang kapagurang maging tagapaghatid ng mensahe ng Diyos ng pagsisisi sa mga taong may tunay na pusong naghahanap sa Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Bilang mga makasalanan, naway mas malalim nating maunawaan ang pag-ibig at awa ng Diyos para sa lahat na nagbabalik loob sa Kanya ng may kababaang loob at nagsisising puso. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Tayong lahat naway magkaroon ng malalim at tunay na pananampalataya sa Diyos na hindi na ikakahon sa mga panlabas na anyo ng ating pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Ang mga may sakit, naway makaunawa sa walang patid na pag-ibig ng Diyos sa gitna ng kanilang mga dinaranas na pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Ang mga namatay, naway makatagpo ng kapayapaan at kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Tahimik nating idalangin ang mga personal nating kahilingan. Muli nating alalahanin ang mga kapatid nating humihiling ng ating dasal, lalo na ang mga may sakit at mga may mabibigat na problema sa buhay. Ipagdasal pa rin natin ang mga naging biktima ng lindol sa bansang Turkey at Syria. Ipagdasal din natin yung mga dati kong kaparokyano na nasunugan kahapon sa Mandaluyong. Ipagdasal natin yung mga pamilya na naging biktima ng sunog. Ipagdasal din natin ang intensyon ng mga nagpapamisa sa misang ito.
Panginoon, pawiin mo sa puso namin ang mga hadlang upang makita namin bawat sandali ang mga pahiwatig ng iyong pagmamahal sa aming buhay. Ikaw na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Paghahanda ng alay ay narito poon, ang alak at tinapay dala sa altar mo. Anyo'y magiging tunay, dugo mo't katawan, aming tatanggapin ngayon, magbibigay buhay. Paghahanda ng alay, ngayon ay sisinlan, ang alak at tinapay ay bebendisyonan. Anyo'y magiging tunay, dugo mo't katawan. Ito'y aming tatanggapin sa pakikinabang. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ng aming gaganaping paghahain, kami naway itaguyod ng gagawin naming ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ika'y aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sayo'y likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamagitan ng anak mong minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang pusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay hinihain bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kaming magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikrarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Manalangin tayo sa ating Ama ayon sa turo sa atin ng Panginoong Hesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka
kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Iluong lahat ng takot sa iyong damdamin. Ang pangalan niya lagi ang tawagin, at siya'y nakikinig sa bawat hinaing. Magmasid at mamulat sa kanyang kapangyarihan. Nabatid mo ba na siya'y naglalaan, patuloy na naghahatid ng tunay na kalayaan? Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap, siya'y buhay. Manalig ka. At ngayon, tila walang mararating na bukas, ngunit kung siya'y hayang maglandas, pag-asa'y muling mabibigkas. Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap, siya'y buhay. Manalig ka, manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya natutulog, hindi siya nakakalimot. Kay Jesus, manalig ka. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging manabik na pagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming ikabubuhay. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak